Dumating ako mga 12:30 na kaninang madaling araw dito sa hotel or kaninang umaga. Ayan siya guys. Ayan, mahaba siya. Ayan sabi ko, Michelin awardee sila. Naisip ko anong gagawin ko dun sa Toge. Thank you in Vietnam. Come on. Oh, come on. Ah, ayun, nasa taas. Ayun siya. Paano tayo makakaakyat dun? Ayun guys, hanapin nyo lang itong Vietnam Intentionally Crafted Coffee Level 2 Su Cafe. And papasok siya. And pasok tayo. Ulitan. Dito tayo mag-picture. Ayun. Ang bango. Amoy kape na agad. Ayan. Ito. Okay, pasok tayo. Hi, good morning. Okay guys, so ito yung menu nila. And for your reference, so I ordered egg coffee, 65,000. Then just pause it for your reference. And this is the place. So magta-take tayo ng video later, since 15 minutes daw yung order natin. Okay, so dito na po mas to, parang ganda. Okay guys, so this is really a hidden place kasi nasa taas siya, second floor, and hirap akong hanapin. So pinakita ko naman sa video kung saan, so i-b-roll ko na lang siya, tapos i-paste ko na lang yung address link below. Tapat lang siya ng Bentan Market. And ayun, upo muna ako habang naghihintay ng order, tapos i-video ko yung place, i-b-roll ko para makita nyo kung anong ma-expect dito sa hidden
coffee shop na ito. And ang bango dito, amoy kape. Okay, so ayan, nagawa na nila yung in-order ko. And this is the famous egg coffee. Ayan siya. So, first time nating makakatikim nito. Sabi haluin ko daw. Ayun. So, egg ata ito. Tapos yung coffee na sa ilalim. So, haluin natin. Tinaruan ako haluin daw eh. So, tikman natin. Tikman natin kung anong lasa niya. Sarap siya, guys. Masarap. Parang papunta na yung lasa niya sa ano, chocolate. Ganun. Ganung levels. Pero hindi ko nalalasahan yung egg. Sarap siya. Sarap. So yun lang guys, i-enjoyin ko lang muna tong egg coffee ko na to. And check ko muna yung itinerary natin kung ano yung next. So ilalagay ko na sa description box yung address nito or yung link. Again, this is one of the hidden place na search ko. Nakita nyo naman sa B-roll siguro, and Instagrammable siya talaga. And affordable yung mga items nila here. So hindi lang coffee yung available, meron yung mga pastries tsaka drinks, I believe, and juices. Ayun. So ayun, update ko naman kayo mamaya guys, okay? I-charge ko muna rin kayo. Okay guys, so time check, it's 9:18 AM. So nakalabas na tayo dito. Ayan, pinakita ko kanina sa inyo. Ito yung Bentan Market. Ayan. Tapos ito lang siya sa side nitong Tony Jung Salon. So ayun yung papasukan nyo. Ayan, hanapin nyo yung Vietnam Intentionally Crafted Coffee. Then pasukin nyo siya sa second floor, sa pinakataas. Okay? So ngayon pupunta tayo ng Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts. So babalik lang tayo ulit. And tatawid. 6 minutes walk lang naman siya. So yun yung maganda kay Vietnam guys, more on walking distance. And i-meet natin si Coach at mag-lunch kami. Dito kami mag-meet sa Bentan Market mamaya. So hindi na muna ako lalayo. And nasa Pilipinas lang tayo guys. May mga prutas din sila. Rambutan, taglansones din pala dito. So tatawid lang tayo ulit. Ito yung pass natin guys. Tatawid lang tayo tapos dire-diretso doon, papunta doon sa kaliwa na yun. Ay, dapat doon pala tayo sa kabila. Tawid muna tayo sa kabila. Okay, tayo sa kabila. So sanay naman tayo sa mga tawiran sa Pilipinas guys. Tingin lang sa kaliwat kanan para ligtas ang may alam. Joke lang. So ito na yung Bentan, pero mamaya tayo papasok dyan. Pumunta muna tayo ng National Museum of Fine Arts nila. Though may entrance yun na 40,000 dong. Na-excited na ako pumunta ng Bentan Market. Diyan tayo titingin ng may ginagawa silang metro. Ito may exit dito. Kaso hindi pa ata active yung line. Parang i-research natin yan mamaya. Okay. So maya na lang tayo guys. So ayun guys, ito yung Bentan Market na harapan. Pero di ko muna yan i-b-roll kasi babalik tayo dyan mamaya pagkatapos ng lunch namin ni Coach. So dediretsuhin ko muna tong ano, buuit lang, sabay tayo sa local na tatawid.
maging alerto na lang kayo sa kaliwat kanan nyo. Sumunod lang ako sa may tumawid na local. Tawid na lang tayo. So Lord, ano bang ginagawa ko? Ligtas naman tayo guys, kaliwat kanan lang yan. So dito tayo pupunta sa dito nga ba? Oo, dito. Ayan. I guess we're here na guys sa may area ng National Museum of Fine Arts ng Ho Chi Minh. Ito ata yan, pero di ko lang sure kung bukas. Tingnan natin. Ayan ata siya. So di ko na alam kung saan yung entrance. Tingnan natin. Baka naman bukas. Yun. Ho Chi Minh National Fine Arts. Tingnan natin kung bukas. Ayun guys, so open ang National Ho Chi Minh City Fine Arts Museum. Open siya. So, andito daw, may ticketing office ito. So, ticket price is 30,000. And then 6 to 16 is 15,000 VND. So, unlimited free of charge period. Okay. So, tatanong tayo. Bibili tayo ng ticket. So, ayun guys. Nagtanong ako kung pwede mag-video sa loob. Hindi daw pwede mag-video. Pero pwede mag-picture. So, ipapakita ko lang sa inyo yung labas. And then, papasok ko sa loob. And mag-take ako ng pictures. Hindi daw pwede mag-video. So, i-respect natin yon. So, ito ulit bago ako pumasok. Ayun yung labas ng Museum of Fine Arts. And it's 9:30. So, pasok na muna ako guys. Itabi ko na muna kayo sa bag kasi bawal kayo. Okay, so ang entrance is 30,000 Vietnamese dong. And ayun, papasok na ako. Bye-bye muna. Okay guys, so time check, it's 9:45 AM Saigon. And andito pa rin ako sa loob ng Ho Chi Minh National or Ho Chi Minh Museum of Fine Arts or Bao Tang Mai Tuat TP. Ito siya. Ito yung ticket ko. Ayan. So, technically, this is a 3-floor museum na pa-square. And meron silang iba-ibang showcase like mga parang sculptures, tapos sa taas yung parang mga ulo. Ayan, like ito sample nito kasi bawal mag-video eh. So nandito lang ako nagpapahinga and medyo kumukulimlim na naman. Buti tumigal. So technically guys, sulit na din naman yung binayad niyong 30,000 dong dito sa museum. So parang tulong na rin for the maintenance of this museum. And ayun, nag-showcase sila ng mga local artists nila and mga kanilang works. And then dito sa third floor is yung mga kilalang tao dito sa Ho Chi Minh. Siguro nag-contribute sa success ng Ho Chi Minh kasi mga pangalan lang tsaka naka-Vietnamese language kasi yung nakalagay dun sa mga name tags nila eh. So ayun lang guys for this museum tour. Wait lang, tingnan natin kung ano yung next natin kasi maaga-aga pa. And tingnan natin yung next itinerary natin. Okay, pupunta tayo ng French Style Architecture Street, which is, isang street lang talaga siya na nagpapakita pa rin ng influence ng French dito sa Ho Chi Minh kasi sinakop sila ng French. So,
andun pa rin yung mga lumang bahay na French design. So, tingnan natin yon. And then, punta tayo ng Independence Palace. And then, War Remnants Museum. And then, bago mag-lunch, babalik tayo ng Bentan Market to meet si Coach G. So, ayun guys. So, update ko na kayo mamaya pag nakalabas na ako ulit dito. Pahinga muna ako dito sa gilid. And mag-isa lang ako dito. Okay guys, so finally we are done dito kay Ho Chi Minh Museum of Fine Arts. Ayan, so 30,000 baht. So lalabas na tayo. And ang next stop natin is sa French Style Architecture Street. So anito lang siya, katabi lang. So paglabas, kakaliwala ulit tayo. Tapos ito na ata yun eh. At ito na agad pala. Pinagsuran ko kanina. Ayan o. So paglabas nyo ng museum, dito lang siya. Itong street na to. Ang tawag sa kanya is French Style Architecture Street. So lalakarin lang natin. Tingnan natin kung totoong French style. Ayaw nga parang. Ayan. So magbi-b-roll lang ako dito sa street na to. Okay, again, this is what you called old French style architecture street. So let's see. Okay guys, so time check, it's magta 10 AM na, Saigon. And nandito tayo sa French Style Street, Architecture Street. So, technically isang street lang siya na mahaba na ganitong style ng mga bahay. Hindi pa naman ako galing ng French country, but sabi ganito daw itsura nun, naiwan ng mga French dito sa Vietnam. And pinreserve na itong street na to. And ang nakikita ko lang dito is lahat ng nasa baba ng bahay na yan, ayan, from here, ito na, almost reach ko na yung end ng street. Lahat sila is may mga tindang mga ganun ng mga luma, mga antique na bagay, mga luma, ayan. And isang diretso yan hanggang doon sa pinagmulan ko. Tapos ayan yung mga bahay nila, ganyan yung style nila. Dyan daw nila kinuha yung pangalan ng street na to. But I guess that's it. So yun lang naman yung makikita nyo dito sa street na to. And medyo umiinit na, buti naman umiinit na. So babalik na muna ako. And ang next nating pupuntahan is Independence Palace. Tingnan natin kung malapit, kung kaya siyang lakarin. So search ko muna sa maps from here. Wait lang. Independence Palace. Oh, medyo malayo pala siya. So, try nating mag-book ng Grab bike. Doon muna ako babalik sa may harapan. Doon ako papapick up sa may Museum of Fine Arts. Medyo 14 minutes yung lakad, hindi ko kakayanin to. Medyo mainit na.